Inireklamo ng isang working student ang 10 pulis sa Angono, Rizal. Git ng biktima, bukod sa iligal siyang inaresto, abay ninakawan at kinikilan pa umano siya ng mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kuha ang CCTV footage na ito sa bahagi ng Botong Francisco Road sa Angono, Rizal, Nobyembre noong nakaraang taon. Tila itinulak ng isang lalaki ang motorsiklo ng working student na si Nestor Macabenta Jr. Bumangga tuloy si Macabenta sa isang pader at sumemplang. Matapos niyan ay dinumog na siya ng mga nagpakilalang operatiba ng Angono Police. Inakusahan siya ng possession of illegal drugs at hinuli kahit walang ebidensya. Sabi sa akin, nagbibigay ng droga sa dalawa na yan. Sabi ko naman po, sir, hindi ko kilala yan, sir, hindi ko po kilala yan. Ba't ko bibigay ng droga yan? Tsaka nag-aaral po ako. Bigla pong may namumugol pila sa akin. Ulit-ulit pong ginagawa nila yung ganung paratang na pinipilit po nila ako na ako raw po yung nagbibigay ng droga. Ang matindi pa dyan, nangikil umano mga pulis sa pamilya ni Macabenta ng 50,000 piso kapalit ang kanyang paglaya. Pati mamahaling alahas umano niya, tinangay rin. Pero kahit nagbayad sila, hindi pa rin siya pinakawalan. Nitong nakaraang Enero lang nang makalaya ang biktima nang madismiss ang kanyang kaso. Hindi raw ito ang unang beses na hinulidap siya ng mga pulis. Noong 2024 rin nang mabiktima siya at kinailangan nilang magbayad ng 100,000 pesos para hindi makulong. 10 pulis Angono ang dawit na may ranggong kapitan hanggang korporal. Dumulog sa Napolcom si Macabenta para sampahan ng reklamo ang mga pulis. Maging mga kaanak umano ng biktima na trauma sa ginawa ng pulis sa kanila. Pura talagang kasalanan yung kapatid ko. Hindi ko naman huyon ipaglalaban kung yun po ay nasa illegal po. Aminado ang Napolcom na nakakabahala na ang mga ganitong modus kung saan nasasangkot ang mga pulis. Nangako silang gagawin ng lahat para mapanagot ang mga inirereklamong pulis. We will teach these policemen the word accountability. We will teach these policemen the word justice. Maybe it might be a good idea to put them under restrictive custody. What is important is that a case has been filed. The EMS is investigating. There's a very strong chance that a preventive suspension will be ordered. Nakatakda umanong magsagawa ng malalimang investigasyon ang Napolcom hinggil sa insidente at posibleng maharap ang mga dawit na pulis sa patong-patong na reklamo. Pero ang mas malaking tanong, kailan at paano kaya magtatapos ang serye ng mga iligal na gawain na kinasasangkutan ng mga opisyal na dapat sana pumoprotekta sa mga mamamayan? Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.